Magandang umaga sa ating lahat ngayong araw. So ngayon ay tatalakayin natin ang lingua franca at register. So ano nga ba talaga ang lingua franca? So ang lingua franca ay isang wika na ginagamit bilang tunay na komunikasyon sa pagitan ng mga taong may magkaibang katutubong wika. Karaniwan itong mga ginagamit sa mga sitwasyong nangailangan ng pagkakaintindihan sa kabila ng linguistic diversity tulad ng mga kalakalan, diplomasiya at edukasyon. So, ang lingua franca isa itong wika na ginagamit upang magkaintindihan ang mga tao sa iba't ibang mga bayo o ang unang wika o unang katutubong salita. So, ginagamit ito upang ito ay mag-usap ng maayos kahit hindi pwede ang kanilang lingwaheng kinagisnan. So, karamihan itong ginagamit sa mga negosyo, paaralan o pagkipag-ugnayan sa mga ibang bansa. So ay ang mga halimbawa ng lingua franca, una ay ang Ingles. So ang Ingles ay ito yung mga lingua franca sa maraming bansa sa mundo, lalo na sa mga larangan ng negosyo, agam at internasyonal na komunikasyon. So ang Ingles ay isa ding lingua franca isa ding halimbawa ng lingua franca na kung saan ay ginagamit sa maraming bansa sa buong mundo. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga larangan ng negosyo, agam, edukasyon at internasyonal na komunikasyon dahil sa pagiging pangunahing wika ng mga global na institusyon at organisasyon tulad ng mga United Nations at World Health Organization. So, naging bahagi ang Ingles sa pagpapadali na ugnayan ng at koordinasyon sa iba't ibang bansa. So isa sa mga halimbawa nito yung isang international conference na kung saan ginagamit ang English upang magkaintindihan ang mga kalahok mula sa iba't ibang panig ng mundo kahit na magkaiba ang kanilang mga katutubong wika. So ay ang Filipino. So ang Filipino ay ginagamit bilang lingua franca sa Pilipinas lalo na sa mga rehiyon na may iba't ibang katutubong wika tulad ng Bisaya, Ilocano at Hiligaynon. So ang Filipino ay ginagamit din bilang isang lingua franca sa Pilipinas na lalo na sa mga rehiyon na may mga iba't ibang katutubong wika tulad ng mga Bisaya, Ilocano at Hiligaynon. So sa kabila ng pagkakaroon ng maraming lokal na wika sa bansa, ang Pilipino ay nagsisilbing isang wikang pantuloy upang magkaintindihan ang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. So isa sa mga halimbawa nito yung kahit na ang tao mula sa Davao na Bisaya ang wika at isang tao mula sa Luzon na Ilocano ang wika ay maaari siyang mag-usap at magkaintindihan gamit ang Filipino. So ang paggamit ng Filipino bilang isang lingua franca ay tumutulong sa pagpapalakas ng komunikasyon, pagkakaisa at pambansang identidad sa isang multilingual na bansa. So yung Mandarin Chinese. Bagaman may iba't ibang dialekto sa Chinese, ginagamit ang Mandarin bilang lingua franca upang mapadali ang komunikasyon sa iba't ibang rehiyon. So ang Mandarin Chinese ay isa ding lingua franca sa China na bagaman may iba't ibang dialekto sa buong mundo dahil sa malawak na saklaw ng mga regional na wika tulad ng mga Cantonese, ang Chinese at Hokkien. Ang Mandarin ay tinatakdang opisyal na wika upang madali ang komunikasyon at magkaintindihan ang mga tao mula sa iba't ibang rehiyon. So sa China, may mga taong katutubong wika ay Cantonese, Hokkien o iba pang mga dialekto, ngunit kapag sila ay nagtatrabaho sa ibang lungsod o nag-ugnayan sa mga taong mula sa ibang rehiyon ay ginagamit nila ang Mandarin Chinese upang magkaintindihan sila at kahit magkaiba ang kanilang mga katutubong wika. So sa mga to, isang tao mula sa Guangzhou na nagsasalita ng Cantonese ay nagpunta siya sa Beijing kung saan ang Mandarin ang ginagamit. So sa halip na Cantonese ang gamitin ng taga Guangzhou ay ang gagamitin niya ay ang Mandarin upang makipag-usap ng maayos. Sunod yung mga Arabic. So ang Arabic sa mundo ng Islam, ginagamit ang Arabic bilang lingua franca sa mga relihiyosong usapin at sa mga bansang may magkaibang katutubong wika. So ang Arabic ay ginagamit bilang isang lingua franca sa mundo ng Islam lalo na sa mga relihiyosong usapin at sa mga bansang may magkaibang katutubong wika. Sa bansa tulad ng Saudi Arabia, Egypt at ibang mga bansa sa gitna ng silangan at hilagang Afrika, ang Arabic ay ginagamit sa mga relihiyosong seremonya tulad ng mga padasal at Quranic recitation. Ginagamit din ito sa pakikipagkomunikasyon sa mga internasyonal at kaganapan sa talakayan sa buong mundo ng Islam.
kahit na ang mga tao ay may iba't ibang mga katutubong wika. So, isa sa mga halimbawa nito yung mga sa bansang Muslim tulad ng mga Indonesia, Turkey at Pakistan ay may sila iba't iba ang kanilang mga katutubong wika. So, halimbawa nito yung Bahasa sa Indonesia at Urdu sa Pakistan. Pero kapag may usapan ay tulad ng pagdasal, pagbabasa at Quran o pag-aaral ng Islam, Arabic ang ginagamit para magkaunawaan ng mga mananampalataya. So, halimbawa nito yung isang Muslim mula sa Turkey ay nakikipagkita sa isang Muslim mula sa Indonesia ay sa isang relasyon seminar sa Saudi Arabia. Kahit magkaiba ang kanilang mga wika na ginagamit, ay nagamit nila ang Arabic para magkaintindihan sila sa usaping panrelihiyon. So, sa madaling salita, ang lingua franca ay isang malagang kasangkapan upang mapanatili ang epektibong komunikasyon sa isang globalisadong mundo. So, dumako naman tayo sa register. So, ang register ay sa wika ay ang paggamit ng tiyak na estilo ng pagsasalita o pagsulat batay sa sitwasyon, layunin at tagapakinig. Iba-iba ang mga register na wika depende kung ito ay formal, informal, technical o colloquial. So, ang register na wika ito yung paggamit ng tamang estilo ng pagsasalita o pagsulat na nakadepende sa sitwasyon, layunin at kung sino ang kausap. So, nagbabago ang paraan natin na magpagkomunikasyon batay sa kung formal o formal ang usapin. So, halimbawa nito kapag nasasilid-aralan tayo o gumagamit tayo ng mga formal na wika upang maging maayos at professional ang ating dating. Ngunit kapag kasama natin ang ating mga kaibigan, mas malaya natin nagagamit ang mga informal o colloquial na wika tulad ng salitang balbal o slang. Sa larangan naman ng mga agham o kanilang paggamit ng technical na wika upang malinaw na naipahayag ang mga espesyal na ideya. So, ang register na wika ay malagang upang mas maging epektibo at akma sa ating pag-usap sa iba. So, ito mga uri ng register na wika. Una, yung formal na register na ginagamit sa opisyal na akademiko at pampublikong diskurso. So, yung formal na register ay ito yung uri ng wika na ginagamit sa mga seryoso at opisyal na sitwasyon. Ito ay kaniwang makikita sa mga talumpati, paniliksik, pulong at sulating akademiko. Sa paggamit ng mga formal na wika, iniwas ang mga salitang balbal o kolokyal at mas pinipili ang maayos at malinaw at maingat na pagpapayag ng ideya. So, ginagamit ito upang kapag may kausap ang mga taong may mataas na katungkulan o mga sitwasyong nangangailangan ng respeto at professionalism. So, yung halimbawa nito yung magandang araw po, kami ay nagtipon upang mag-uusapan ang mga pakalapang edukasyon. So, pangalawa naman yung ayon sa paniliksik, may malaking epekto ang digital na media sa wikang Filipino. Sunod yung informal na liste na kaniwang ginagamit sa pang-araw na ikipag-usap sa mga kaibigan o kakilala. So, yung informal liste, ito yung mga wika na gamit sa mga casual at hindi formal na usapin tulad na pagitan ng mga kaibigan, pamilya o malalapit na kakilala. So, dito mas maluwag ang mga patakalang gramatika at mas madalas ang paggamit ng mga salitang colloquial o pinaikling mga salita. So, karaniwan ito ginagamit sa mga sitwasyong hindi nangangailangan ng mga formalidad kaya ang tono ng usapin ay mas magaan at mas natural. So, halimbawa nito yung, bro, tara na, kain tayo sa labas. Pangalawa, grabe, ang init na ngayon. Gusto ko ng halo-halo. Yun na yung informal na register. Sunod yung technical na register. Ginagamit ng isang particular lang tulad ng agham, batas o medisina. So, yung technical register ay wika na ginagamit sa mga espesyadong larangan tulad ng mga agham, batas o medisina. So, kaniwan ang mga salitang ginagamit ng mga technical register ay mga particular na kalugan na naunawaan lamang ng mga taong may kalaman sa larangan. So, yung halimbawa nito yung ang photosynthesis ay isang proseso kung saan ang mga halaman ay gumagamit ng sikat ng araw upang makagawa ng pagkain. Pangalawa yung ang myocardial infarction ay isang kondisyon kung saan bumababa ang daloy ng dugo sa puso. So, yun yung technical na register. Apat yung jargon o special na salita. So, mga salita o mga terminong ginagamit sa particular grupo na profession. So, yung jargon o special na salita ay tumutukoy sa mga salita o terminong ginagamit ng isang tiyak na grupo o mga profession na may sariling wika o paraan ng pagpapayag. So, ang mga salitang ito ay mga madalas na
nagamit sa madaling maintindihan ng mga hindi kabilang sa grupong yun. So, halimbawa nito sa mga IT na grupo, so i-reboot mo muna yung system para mag-update. So, sa paglalaro naman yung mga Mobile Legends at iba pang mga laro na may online. So, yung GG, ang galing ng strat mo kanina. So, yun yung mga jargon or special na mga register. Yung huli na mga ulit week ay yung colloquial na register na mga pinagsalita o kaniyong ginagamit sa di formal na usapin. So, yung colloquial na register isa ay wika na ginagamit sa mga di formal na usapin tulasan sa magitan ng mga kaibigan, pamilya o mga kakilala. Kaliwan itong binubuo ng mga pinagsalita o mga salitang hindi formal at mas madaling maunawaan. So, halimbawa nito, pre, asan ka na? Mula sa pare. So, antok na ako noon na lang tayo ng Netflix. So, yun yung colloquial na register. So, sa kabuuan naman tayo. So, ang lingua franca ay isang wika na nagsisilbing tulay ng komunikasyon sa pagitan ng mga taong may magkakaibang katutubong wika. So, ito ay malaga sa mga lipunang multilingual gaya ng Pilipinas kung saan ginagamit ang Pilipino bilang pamansang lingua franca upang magkaunawaan ng mga tao mula sa iba't ibang rehiyon. Sa mas malawak na saklaw, ang Ingles mula ay ginagamit bilang global na lingua franca sa larangan ng negosyo at agam upang mapadali ang nasyonal na komunikasyon. So, ang register ay tumutukoy sa antas o estilo ng paggamit ng wika batay sa sitwasyon, layunin o tagapakinig. Parang ito ay formal, informal, technical o colloquial depende sa konsepto ng usapin. Ang gusto paggamit ng register ay malaga upang may angkop ang malinaw ang pagpapahayag ng mga mensahe. Magkaugnay ang mga lingua franca at register dahil sa paggamit ng wikang pantulay. Kailangan piliin ng tamang register upang may pahayag ang epektibo ang nais sabihin anuman ang inabalan o wika ng usapin. So, doon lang natatapos ang ating pagtatalakay sa lingua franca at register. So, salamat sa inyong pagkikinig at sana marami kayong natutunan sa aking pakipagbagi sa register at lingua franca na pagpapahayag. At yun lang po, maraming salamat po sa pakikinig.